umaga sa ating lahat, mga kapatid. Isa o dalawa, tatlo ang magpuli. Nasa kalagitnaan ng kanyang banal na espiritu. Mga kapatid, binigyan tayo ng 6 na araw para magtrabaho at ang isang araw ay ilaan lamang ito sa ating Panginoon. Siyempre, sabi ang Panginoon, hindi po yung tumitingin sa maraming tao, kundi ang tinitingnan niya ang kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. Bawat ating mga puso, kung tayo ay tapat o hindi. Siyempre, mapapalad po tayo sapagkat yung mga pinili na lagi po siyang sumasamba at lagi po siyang lumalapit sa ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Siyempre, mga kapatid, ang awitin ay gawin natin sandatan. Yung po ang sandatan na ating kaligtasan. Sabi nga, mapapalad po tayo sapagkat tayo mga pinili ay hindi nakakalikot at lagi po sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sabi nga, mapapalad yung mga hindi nagkikita, naniniwala kahit hindi siya nakikita. Tayong lahat ay umawit na may kagalakan, sabi mga umawit ng makalangit, awitin, purihin, sambahin ng may kagalakan sa ating Panginoon. Siyempre, tatawagin muna natin ating song leader muna ngayon ay si Pastor Alan muna ang kakanta sa araw na ito. Well, muli, magandang umaga sa ating lahat. Tayo po magsisimula na sa ating pong panambahan sa lugar pong ito. Kung kayo po ay gustong makipag-join sa gawain ng Panginoon, ay welcome po kayo. Bukas po ang pintuan para po sa inyo sa lugar pong ito. Tayo po ay magsisimula na po sa ating pong gawain. Tayo po ay mawag sa Panginoon.
Panginoon, sa oras po ito, Diyos, kami po ay narito, Lord, upang kaya aming purihin. Sambahin at takilain nyo, Panginoon, sa Espiritu, sa katotohanan, sa mga bagay na hindi namin nakikita o naihigo, Panginoon. Sapagat ikaw ay Diyos sa Espiritu, kaya dapat kami sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Dalahin din namin, Panginoon, sa oras po ito, God, samahan niyo po kami. Gabayan niyo po kami sa aming ginagawang papuri at pagsamba namin sa iyo sa lugar nito, Diyos. Pagin ang aming mga kapitbahay, Panginoon, ano man ang kanilang ginagawa, O Diyos. Kung sila man ay mayroong pagnanasang puri at sambahin ka, Panginoon, nais namin silang makasama sa loob ng bahay sambahan po ito, O Diyos. Sa lugar po ito, Lord, upang sama-sama ka namin purihin at nasilahin at sambahin sa mga oras po ito, God. Sa pamamagitan ng mga papuring awit na aming narito, O Diyos, ikaw ang aming itataas, pupurihin at nalapilahin ka natin naman. Samahan niyo po kami sa mga oras po ito, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Andiyan na po tayo magpuri sa Diyos?
ay pag-ibig ko sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal naman kita, Panginoon. Mahal naman kita, Panginoon. Kailan may di ka magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal naman kita, Panginoon. Mahal naman kita, Panginoon. Mahal naman kita, Tuloy pa natin po rin ang Diyos sa tuloy po na siyang yagain. Tuloy natin siya sa Espiritu para makuhanan. Yes, Lord, Lord. Ang galing ng Panginoon. Galing niya talaga.
siya'y sa aking Salamat Panginoon sa oras ko. Sa pamamagitan ng mga pagpuli namin itong Diyos, ikaw ay amin na pagpulihan. Nalalakilap namin Panginoon at nilalaking namin nalakilap na alam sa Diyos nito Diyos. Dalangin namin Panginoon ang aming mga kapatid Lord. Sana magkaroon sila ng time at panahon na paglingkuran kanila Panginoon na kasama namin sa lugar po ito, Diyos. At ang pangako mo sa amin ay ito'y totoo, Panginoon. Ito'y buhay na walang hanggan, O Diyos. At bahay doon sa langit, nalantay dito ang mga daan, Panginoon. Kaya habang kami narito sa mundo ito, Diyos, nagsasanay kami kung paano ka namin purihin, kung paano ka namin dakilain. Sapagat ikaw may sabi, O Diyos, ang nanatiling tapat hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Ang siya lamang makakapasok doon sa kariyan ng langit, O Diyos. Yung tapat na naging gusto, Panginoon. Binigyan mo kami ng 6 na araw para sa aming karubuhan. At isang araw ay hinihingi mo sa amin upang kami doon maging tapat kung paano ka namin maglilingkuran. Na hindi kami magnanasa o mag-iisip ng aming kakanin sa araw nito, Diyos. Hindi kami mag-iisip kung ano aming kikitanin sa araw nito, Lord God. Sapagat sapat na ang 6 na araw para mapasa amin ang aming pangangailangan at patugunan namin ang araw nito, O Diyos. Kaya narito kami, walang ibang iniisip, walang inaalala, kundi ang iniisip namin, ang purihin ka, paglingkuran ka, pasalamatan ka sa mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob mo sa amin mula Lunes hanggang sa Malulo, O Diyos. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang kapayapaan ay mapasa amin sa ating mga puso, Panginoon, sa araw nito, O Diyos. Na hindi kami mag-aalala ng anumang kakanin namin sa araw nito, God. Hindi kami mag-aalala doon sa mga kayamanan na nais namin makamtan sa araw nito, O Diyos. Kundi ang alalahanin namin kung paano ka namin pupurihin, paano ka namin paglilingkuran, kung paano ka namin dalakilain at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya dalangin namin sa araw nito, O Diyos, samahan niyo po kami lahat na narito. Ikaw may sabi, O Diyos, maluwang ang daan patungo sa kapamakan. Ngunit makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At pakaunti lamang ang nakakasumpong nito, O Diyos. Salamat naman sa pagkakasumpungan po namin ang daan papuntang langit. Nasumpungan po namin ang daan kasi ito'y makipot. At kami kunti lamang ang nakapaglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat sa dami-daming tao sa hapilan nito, Diyos. Ilan lamang ang napili mo, Panginoon. Ilan lamang, Panginoon, na nakakakilala sa iyo at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, O God, sapagkat ang pangalan namin ay napili mo at natawag mo kami. Kaya kami narito na mayroong kagalakan kapayapaan na nagpupuri at sumasamba sa iyo. At nagnanasa namin na makamtan ang pangako mo sa amin na buhay na walang hanggan. Kaya Lord, sa mga hospital, God, samahan niyo po ang lalalabi namin mga gawain. Ang lahat ito ay para lamang sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, ang lahat na narito magsabi na, Amen. Amen. Tayo sa ating pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa pagkising sa umaga at sa kaligtasan. Siyempre, mga kapatid, kung wala ang Diyos, wala po tayo dito sa mundo ito. Sabi nga, pakatandaan ko mga kapatid,
bisita lang po tayo sa mundo ito, hindi po tayo taga rito. Pinadala po ang ating Panginoon para sa ating kaligtasan sa buhay natin. Siyempre, sabi nga, sa buong isang linggo, parapatin po natin siyang pasalamatan sa araw-araw na buhay natin. Kasi sabi nga, ang pagpapasalamat ay siya yung pinalulugdan. Masaya po ang ating Panginoon pag lagi po tayo nagpapasalamat sa buhay natin. Siyempre, sino yung pinagpala ng buong linggo para magpasalamat sa ating Panginoon? Siyempre, si Brother Ricky ay magpapasalamat. Magpapasalamat ako sa inyo sa buong araw ay sa isang linggong lumipas. Napakabuti ng Diyos sa lahat ng tao na masama man ang mabuti, napakabuti niya. Yun lang po. Amen. Siyempre, ang Panginoon po ay mabuti po yung sa atin. Tayo po, lahat po tayo ay lumigtas para sa atin. Siyempre, next po, si Brother Jerry. Magpapasalamat po yan si Brother Jerry. So, salamat po Panginoon. Napaka-power niya. So, meron sana nag-ano rito kaya lang walang signal eh. Para mapandito pala. So, hindi na lang. So, yan, salamat sa Panginoon. Itong buong linggo, napakabuti niya kasi siyempre naglalakad ako at may dala ko ng product. Punta ka ng agura. Alam mo, napakabuti na Panginoon kasi pagpunta roon, may nangihingi sa akin ng photo ng mga paa, kakamay. So binigyan ko ng 20 pesos. Kasi sabi nga ng Panginoon yung manghingi, ibigyan. Tapos yung duli, matanda, parang badyaw. So alam mo, napaka-blessing talaga. Kasi ang target ko yung may sakit ng pneumonia tuloy sa akin, yung bata. Pabalik-balik isang taon na sa doktor, nagagalit ng tatay, hindi pati gumagaling. Pag gano'n, klaseng gamot yan. So yun, naging user, pinainom ng First Beta Plus, sa tulong ng Panginoon na pakabuti, galing na siya, kaya tuwan-tuwa yung tatay. So yun, sabi nga, pagkatutulungan ka, huwag natin pipigilan. Ito, marami sa atin dito. So yun, tinan mo nagbigay ako ng bali 25 pesos. Kung lulubihin bukas, may magpipiliin yata dalawa. So sa mga bigay, nakakala na yun. So magkano yun? 3,000. Napakabuti ng Panginoon. So yan, nalala ko si Ma'am Lisa. Si Ma'am Lisa, kung natuloy lang doon sa kabila, siguro nakakasama na ako ng magtitig ang magkano ang Panginoon ng di ba yun? Ano ba yun? Example, pakain doon. Siguro nakakasama siguro ako. Pero kung mayroon manahasan yan, siguro nakakaalam. Kaya, napakapalat ang Panginoon. Ibig sabihin ang salita, matalas, mabuti. So magbibigay ako ng verse. Sa piso 490. Para maliwanagan tayo dito, mas maliwanag. Total na testimony. Sa pisa 490. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Ikapin lagi na ang pangusap ninyo. Iyong mabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makarinig.
May narinig siguro tayo. May pakinabang. Totally, mabuting masama, nasasabi natin yan, sa walang anong batuin. Kaya sinong tumeri ito, sabihin, bakit nasabi yun? Kaya ang salita matalas Kaya pag sinabing tutulungan kita, matalas yun. Kaya ang sabi ko nga, kay Brother Joseph, ng New Life Pay doon sa church, so, tutulungan kita. May purpose pala, yung anak niya may sakit. So, yun ang gagawa po. So, hindi po walang umadlang. Para katulad sa atin dito, kapag mayroon pong tutulong sa atin at may hadlang, ayaw ko ganyan. Kasi po, ang kapalit doon, katulad sinabi ko, may 5 pesos. So, 20 pesos sa putol ng mga paa, tapos yung isa, 5 pesos din. Alam mo ang kapalit? Hindi ko inadlangan yun. Hindi rin sila umadlang. Ano ang kapalit? 3,000. So ano nakuha natin doon? Matalas ang salita ng Panginoon. Ito ko yan. Kung minsan sa pamilya natin, yung mga salitang hindi maganda, tatanggalin yan. Kung titinatalo, total mga Kristiyano tayo. Oo. Kahit sa bahay, ang asawa ko, kahit narinig, nagmumura yan, minsan nasasaktan ako. Hindi na dapat gagamitin yun. Alam mo balik? Ako niya, nagmumurahan sila. Diba? Mahirap. Pero kung ang salita mabuti, sasabihin mo sa mga tao, ang balik niya mabuti. Totoo yan. Totoo sinabi ko noon pagka na may masakit ang salita Diba? Pagkasugat, tinaman masakit. Talagang bakit nasabi yun? Doon isipin na, bakit nasabi yun? Alamin mo lang. Mayroon pong kasagutan. Pero minsan ang sasalita, tanungin mo lang. Baka yung tinamaan yun para sa kanya, para matanggal na yung sugat na yun. Diba? So yun, napakabuti na doon. Alam mo, sa bahay yung apply ko, nagpatugtog, nagsingalong siya. Kasi bakit? Ang chiki niya, 15,000. Kahapon, sabog ang chiki niya. Kasi mabuti ang ginagawa ng namin. So yun lang, napakasalamat sa Panginoon. Yun lang. Sister Alina, magpasalamat po. Salamat po sa buhay natin, sa pang-araw-araw, lalo na yung sa mga panahon natin, minsan malungkot, minsan masaya, di ba? May masaya dahil may pera, di ba? Ang malungkot dahil walang pera, di ba? Ganun lang naman yung tao Pero sa ating mga Christian, meron man o wala, masaya pa rin tayo. Bakit? Pinapaalam sa atin ng Panginoon na meron tayong sinasabing kontento, di ba? Yung salitang kontento. Masaya na tayo doon kung anong mayroon tayo, di ba? Minsan, nung hindi pa tayo mga Kristiyano, kahit hindi natin kailangan, binibili natin yan di ba? Binibili natin kahit kagustuhan natin yon. Pero, pag kinakailangan, binibili natin yun, di ba? Ganun ang isang tao Hindi ka kontento dahil wala kang bahay. Hindi ka kontento dahil wala kang ihahain sa hapagkainan, di ba? Gusto ko to. Gusto ko niyan. Pero, wala ka namang pera, di ba? Parang, kumbaga sa salita, pangarap mo magkaroon ng ganyan. Pero, ibibigay naman talaga ng Panginoon, pero may gagawin ka. Di ba? Ganun yun Kaya puli ng Panginoon dahil ang Diyos ay nagbibigay talaga sa atin ng pangunawa. Inuunawa sa atin kung anong mayroon ka. Di ba? Kailangan, kung may kailangan ka, sabi nga, isanggunin mo yan sa Panginoon. Dahil ang Lord, ang mas mahigit na nakakalam kung ano ang gusto mo. Di ba? Yung kagustuhan lang natin. Minsan mayroong gusto natin na hindi natin natutupad. Di ba? Hindi natin nabibili. Pero dahil doon,
Gusto lang natin yun, hindi gusto ng Panginoon. Kaya nagpasalamat ako dahil sa kabila ng mga pagkukulang natin, mga pagsubok natin, palaging nagpapaalala ang Panginoon na mayroon ka na. Huwag mo nang, kumbaga huwag mo nang pangarapin pa. Mayroon ka na. Ang lahat ng bagay dito sa lupa, ang lahat ng ginagawa natin, kontrolado ng Diyos yan. Kinukontrol niya tayo. Kung talagang pinagkakatiwalaan ka ng maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka ng Diyos ng malaking bagay, di ba? Kasi ito susubukin ka ng Panginoon eh. Kung nasaan ka na, sabi sa'yo, Brad, nasaan ka na? Lord, malalim na. Lord, may tagapagpaalala sa atin. Walang iba yung banal na espiritu. Tagapagpaalala yan eh. Pag once na malayo ka na sa Panginoon, may nagpapaalala na sa'yo. Minsan, 2 weeks, 3 weeks, nawawala ka sa gawain ng Diyos. Pinapaalala sa'yo ng Diyos. Minsan, pag matigas pang ulo natin, binibigyan tayo ng karamdaman. Bakit? Kasi may pagkukulang ka eh. Diba? Lahat ng tao, lahat ng ginagawa natin, alam ng Diyos. Kasi kinukontrol niya tayo. Pero pagdating ng ganitong gawain, marami man o hindi, nandun yung presensya mo. Ibinibigay mo sa Lord yung nais mo sa Kanya. Dahil ang Diyos sabi nga kailan may hindi siya nagbabago. Diba? Kaya po rin ang Panginoon dahil sa kabila ng mga pagsubok na dinanas natin, nasunugan tayo, pero kalooban ng Diyos yun. Dahil ang Diyos may layunin para sa atin. Kung papasalamat dahil malapit na naman ng ating Kapit ng Panginoon dahil ginawa pagkakalooban ng Diyos yung mga sinasabi niya sa atin na mayroon din tayong halaga para sa Kanya. Kaya tayo nandito, nagtipon-tipon para makita ng Diyos kung nasaan ka na. Diba? Ipapasalamat ako. Sabi mga kaunti man o marami. Pag marami, masaya. Diba? Pero pag kaunti, masaya pa rin tayo. Dahil hindi naman tayo sa Panginoon na haharap tayo sa Lord ng one-on-one para sa Kanya. Paano mga ginawa natin dito sa lupa. Paalala yan ng Diyos dahil wala tayong may dadahilan, wala tayong may tatawag sa Kanya. Yun nga lang, siyempre nasa katawang lupa tayo, meron tayong pagkakasala. Kaya yung pagkakasalang yan, huwag mo nang palugugin pa ng araw. Yan mo na sa Panginoon, sabi nga, magbigay ka na ng sa Kanya, magpatawad. Kaya salamat sa umagang ito na meron tayong kalakasan, kagalingan na ibinigay ng Diyos sa araw-araw nating buhay. Sabi nga, nag-ano rin ako na kawawa yung mga maiiwan dito sa lupa na wala silang panahon para pagsilbihan ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa kabila ng lahat, mayroon tayong pakinabang sa Kanya. Diba? Yung pakinabang na yan, hindi natin alam, ito ay may kapalit. Na walang iba kundi ang buhay na walang. Napakasarap na makapasok ka sa isang kaharian ng Diyos. Kumbaga sa trabaho, pag nag-apply ka, mayroon kang mga resume, di ba? May mga, may mga papel ka. May papakita mo doon sa isang kumpanya na pasado ka, tanggap ka. How much more na tayo pa kaya na may Diyos na nagbibigay sa atin na requirements. Yung requirements yan, yung mga ganitong bagay. Itong requirements po natin na makapasa ka sa kalooban ng Diyos. Di ba? Requirements yan eh.
Wala siyang hinihingi ng mga papel, pero nakikita ng Diyos yung puso mo kung pasado ka sa Kanya. Di ba? Hello? Pasado ba tayo? Lord, salamat. Bagamat wala kang hinihinging papel sa amin na requirements, pero yung puso namin nawa ay katanggap-tanggapan sa iyong palingin. Di ba? Yun ang purpose. Dahil wala tayong ibang binibigay sa Diyos kundi ang ating sarili, yung buhay natin na inutang natin sa Diyos. Kailangan may ibalik ito sa Kanya ng malinis. Na ilinisin pa rin ng Diyos. Kumbaga sa ginto, hindi ka magiging pure na ginto kung hindi ka isasalang sa apoy, di ba? Kikinanin ka pa, kikinisin ka pa. Maging ginto ka sa harapan ng Diyos. Maging purely na ginto na makinang at saka makintaw. Di ba? Dapat ganun tayo sa Lord na walang kapalit kundi yung ating serbisyong pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon. Napakasarap. Kaya po rin ang Panginoon dahil sa kabila ng dako, pinili pa rin tayo ng Diyos. Di ba? Pinili pa rin tayo ng Diyos. Kaya patuloy tayo nagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng bagay at sa lahat ng oras. Kaya purihin siya ng pinupuri ng Panginoon. Amen. Next, Mother, pasalamat ka. Lumako na po tayo sa pagkain.